Alam nyo mga idol, marami kasi ang nagsasabi na sila daw ang totoong kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. At ang katunayan nga daw, hindi lang basta pagkakilala. Dinudiyos pa nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung meron daw higit na kumikilala at nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, kundi sila. At yung mga ibang sekta raw ng pananampalataya ay hindi lubos na kumikilala dahil ang pagkakilala kay Kristo ay tao. Lalo na daw mga iglesia ni Manalo. Bueno, kung yan ang pagkakakilala nila, kanila yon. At hindi naman natin pwedeng kontrahin o saklawan yung kanilang paniniwala. Pero mas maganda niyan, tanungin natin ang ating Panginoong Jesucristo kung sino siya. Kung Diyos ba siya o tao. Ayon sa Biblia, mga idol, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. O anong sabi ng ating Panginoon? Sino siya? Tao. Pinakilala niya mismo ang kanyang sarili na tao. Kaya nga sabi niya, bakit pinagsisikapan niyo akong patayin? Na taong nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos o sa Ama. Kaya yung mga kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo na hindi siya tao at ang pagkakilala sa Kanya ay Diyos, ano ba sabi ng Biblia sa mga taong nakakaalam na si Kristo ay hindi na paritong nasa laman? Ang sabi sa Biblia, sino mang tao magpahayag na si Kristo ay naparitong wala sa laman ay anti-Kristo. So, yung mga kumikilala kay Kristo na siya ay Diyos at hindi siya tao, wala siya sa laman, ano sabi? Anti-Kristo. Ano ibig sabihin ng Anti-Kristo? Kalaban ni Kristo. Diba? Kaya yung mga taong yan, sila mismo daw, kumikilala ng Diyos kay Kristo, ay wala tayong magagawa doon kung yun ang pagkaunawa at pagkakilala nila. Pero malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay tao. Ano pang katunayan na siya ay tao? Ang sabi nga niya, sa muling pagkabuhay, nung balak siyang hawakan ng isa sa kanyang mga alagad, sabi niya, huwag niyo muna akong hawakan sapagkat ako'y paroroon sa Ama, sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. So, sa madaling sabi, kahit nung nabuhay siya maguli, tao pa rin siya. Ang sabi nga niya, paroroon siya sa Ama, sa kanyang Diyos at sa ating Diyos. Sa ating Ama at sa ating Diyos. Sabi niya, pumarong kayo ka sa aking mga kapatid at ipahayag mo sa kanila. O, di ba? Ngayon, ano pa ang katunayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang totoong tao at hindi siya kung ano paman. Nung may nag-akala sa kanyang mga apostol dahil muli siya nabuhay, inakalang siya ay multo, espiritu. Ang sabi niya ganito,
hipuin niyo ako tignan, sapagkat ang isang espiritu ay walang mga laman at buto na gaya ng nakikita nyo sa akin. Ibig sabihin, may laman at buto siya, may physical siyang katawan, tao. Sapagkat sabi niya, ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng nakikita nyo sa akin. Sabagay, sa totoo naman, ang Diyos talaga, espiritu. At walang nakakakita pa sa Kanya. Di ba? Kaya yung nagsasabi na ang mga iglesia daw ni Manalo, mambabaw ng pagkakilala kay Kristo dahil tao lang. Ay, yun ang nakalagay sa Biblia eh. Di ba? O ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa mga ayaw maniwala na siya'y tao? Ano sabi niya? Bakit hindi nyo mapag-unawa ang aking mga sinasabi? Dahil kayo ay nasa inyong amang dyablo at wala sa kanya ang katotohanan. Ibig sabihin, pag pinaniwalaan mong Diyos siya, wala sa iyo ang katotohanan. Sabi nga niya kayo sa inyong amang dyablo. Bakit? Pinakilala na niya kanyang sarili. Sinabi na niya. Ayaw mong paniwalaan, pinipilit mo pa rin, Diyos siya. Ano sabi niya? Kayo sa inyong amang dyablo. Diba? Ano pa ang katunayan na magkaiba si Kristo at ang ating Panginoong Diyos? Ang sabi nga, nung siya'y kasalukuyang nakabayubay sa krus at kumbaga naghihingalo, sinalaksak ng suka yung kanyang bunganga. At sabi niya, ama ko, ako'y nauuhaw. Ang ginawa ng mga tampalasan, sa halip na yung espongha ay isausaw sa tubig para makalasap siya ng tubig, sa suka isinawsaw. Ano sabi? Pagkatanggap nga ni Jesus ng suka, iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, namatay. Di ba? Yan lang ang katunayan ng ating Panginoong Kristo talaga, tao. Dahil tayo mga tao talaga may kamatayan. Kaya nga lang, binuhay siya maguli. Kaya nga nung buhayin siya maguli, ano sabi niya? Huwag mo muna akong hawakan, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. Di ba? Ay, yung kanyang mga kasama nung makita siya, nagulumihanan. Di ba? Sabi nga niya, bakit kayo nagugulumihanan? Ipuin niya ang kutmastan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng nakikita nyo sa akin. Maraming binigay na patutuo ang ating Panginoon Kristo tungkol sa kanyang sarili, na siya ay hindi Diyos. O ano pa pagkakaiba, higit sa lahat, ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo pagdating sa kalagayan ng pag-uusapan? Ang sabi nga ngayon, sabi niya, sa haring walang hanggan, walang kamatayan. Di ba? Yun ang pagkakaiba nila. Ang ating Panginoon Kristo namatay. Ang Diyos, walang kamatayan. At ang ating Panginoon Diyos, pumapayag ba maging tao? Hindi. Anong katunayan? Sabi niya doon sa prinsipe sa Tiro na nagmataas, kung magkagayon, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sabi niya, ako'y Diyos at hindi tao. Hindi siya pumapayag na maging tao. Kaya maging ang ating Panginoong Kristo, hindi niya papayagang maging Diyos. Ano ang kalagayan ng ating Panginoong Kristo? Tao.
isang taong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. At yan ang hindi alam ng ating maraming kababayan. Pinupulaan lang nila ang Iglesia ni Manalo dahil nga ang kinikilala namin bilang mga iglesia, si Kristo ay tao talaga base sa kanyang pagpapakilala. Di ba? So, yung mga kumikilalang si Kristo ay Diyos, ano sabi? Ang sino mang taong magpahayag na naparito si Kristong wala sa laman, ibig sabihin, hindi siya tao. Anti-Kristo. Ngayon, kung tatanungin natin pag-uusapan, sino ang Anti-Kristo? Yung kumikilala ng Diyos si Kristo o yung tunay na kumikilala kay Kristo bilang tao? Sabi ng isa, nung nandito siya sa lupa, tao talaga siya. Pero nung namatay siya at nabuhay na maguli, pagdating sa langit, naging Diyos na siya. Totoo kaya yun? O ano sa langit na siya? Ano sabi? Ano sabi ng Biblia? Kung kayo nga'y binuhay na maguli, at nakasama ni Kristo, hanapin nyo ang taong nakaupo sa kanan ng Diyos. Di ba? Sino yung tao nakaupo sa kanan ng Diyos? Ayun ang ating Panginoong Kristo. Di ba? Sabi nga si Kristo nakaluklok sa kanan ng Diyos. Tao ba siya? Diyos ba siya? Tao pa rin. Sabi nga, hanapin nyo yung taong nakaupo sa kanan ng Diyos. Kasi nga ang Diyos hindi pumapayag maging tao At hindi rin pumapayag na maging Diyos ang tao. Nilalang niya ang ating Panginoong Kristo hindi para maging Diyos, kundi para maging tagapamagitan. Oo. May nagsabi, bakit ang sabi? Ako at ang Ama, iisa, sabi raw ni Kristo. Totoo yun, sinabi ni Kristo yun. Pero ang tanong, saan sila iisa? Kapag ka Diyos? Hindi po. Pag sinuri nyo ang Biblia, nagkakaisa sila ng ating Ama o ng Diyos sa layunin. Ano yung layunin? Kasi ang gusto ng Diyos, layunin ng Diyos, lahat ng tao may ligtas. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo. Dahil sa layunin niya na gusto niya lahat maligtas. Kaya nga si Kristo tagapamagitan. O, di ba? O. Kaya yung sinasabing ako at ang Ama iisa, hindi sa pagka-Diyos. At yan ang hindi alam ng marami. Kaya mga idol, kung kayo ang paniniwala nyo, Diyos si Kristo, tumalikod ka na dyan, bumitaw ka na dyan. Kasi kabilang ka sa kalaban ni Kristo. O salungat ka sa mga sinasabi niya. Kalabang ka niya. Kasi, ang sabi nga niya, kayo sa inyong amang dyablo kung hindi nyo ako mapag-unawa. Ayan mga idol, tinatalakay lang naman natin yan. Dahil nga, sa mga nagtatanong, bakit daw sinasabi namin na kung sino tayong kumikilalang tunay na Diyos si Kristo, sinasabihan namin sila ang Antikristo. Ayun ang nasa Biblia Oh. Kung mismo ang ating Panginoong si Kristo, sinabi niya, ako at ang Ama, iisang Diyos. Wala naman sinabing ganun Ano pa katunayan na sinabi ng ating Panginoong si Kristo na hindi siya ang Diyos? Sabi niya, Ama. Sino yung Ama? Sino yung Diyos? Sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang luwalhatiin ka ng anak. At ito, sabi niya, ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang Diyos na tunay. O, pinakilala ng ating Panginoon sa Kristo kung sino ang Diyos na tunay, di ba? O, hindi niya pinakilala ang sarili niya na siya ay kasamang Diyos na tunay. Buti ko sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang luwalhatiin ka ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala nila na ikaw at ako ay isang Diyos na tunay. Hindi yun na sinabi. Ang sabi niya, makilala kanila Ama
na iisang Diyos na tunay. Pinakilala niya eh. Ngayon, tapos pagpipilitan mo, Diyos si Kristo. Kalaban nga talaga ni Kristo. Sabi nga ni Kristo eh, bakit hindi niyo ako mapag-unawa? Dahil kayo ay sa inyong amang Diablo. At yan nga, yung pagparito ng Antikristo na maghahayag ng mga tanda at mga papakita ng mga himala, yan, ituturo niya na si Kristo ay Diyos. Pero gayon pa man, wala pa yung Antikristo dito para magturo ng ganyan, ay marami nang alagad ang Antikristo. Bakit? Maraming kumikilalang kay Kristo ay Diyos eh. Di ba? Kaya hindi rin nakakapagtaka yung nakalagay sa Biblia, nagabuhangin sa dagat ang hindi maliligtas. Bakit? Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo at sa mga relihiyon, namumukod-tangi lang yung sinasabi nila na Iglesia ni Manalo ang kumikilala na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? O kung meron mga ibang sekta dyan na tao din ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sila yung mga tunay na kumikilala sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Once na kinilala mo ang Diyos, kilalanin mo rin si Kristo bilang isang tao. Kasi nga sinabi na nga ako at ang Ama ay isa, sabi ni Kristo sa layunin na maligtas ang lahat ng tao, hindi sa pagka-Diyos. Di ba? Ganun lang mga idol, kaya tayo naman nagkukwentuhan lang dahil nga doon sa mga nagtatanong. At saka isa pa, nalalapit na nga ang paglitaw ng yung tinatawag na Antikristo. Pero Antikristo na yan, mga idol, nakakatakot yan. Bakit? Kapag hindi tayo nakuha sa santong dasalan ng mga yan, gagamit na yan ng santong paspasan. Oo. Pag hindi niya naakit ang mga tao sa mga kababalagan, mga himala at kung ano-ano pa, gagamit na ng puwersa yan. Kasi nga, lilitaw sabi niya Swail, ang anak ng kapahamakan. Yan yun eh. Yan ang Antikristo talaga. Tauhan ni Satanas yan. Hindi mismo si Satanas yan, tauhan lang niya yan. Pakikilusin ni Satanas yan. Kasi alam ni Satanas, nalalapit na ang takdang araw niya. Ang gusto niya, marami siya makasama na ibubulid sa Lake of Fire, sa dagat-dagatang apoy. Kasi sinabi na siyang kakinakilabot ng wakas. Sa apoy ng kanyang panibugo. Kaya yun, mga idol, tayo naman nagkukwentuhan lang. Kaya yung mga may paniniwala dyan na hanggang ngayon, kinikilala ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, mag-isip na kayo. Dahil nandiyan ang ipakikilala ng Antikristo pag siya'y lumitaw. Pakikilala niyang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga tunay na hinirang, hindi niya kayang lukuhin yan. Hindi niya kayang linlangin. Kaya nga, yung mga tao na tunay na mananampalataya, pag hindi niya na kayang linlangin, gagamit na ng puwersa yan. Oo. Pero, nandito sa ating bansa, ang bayan ng Diyos sa Pilipinas. At nandito ang maraming mandirigmang espiritual sa ating bansa. Andito mga antingero, nabanggit ko na yan, yung mga Bertudis. Kagaya nila Commander Bantugan yan, matitindi yan, at yung mga kasamahan yan. Sila Isnatak Imatak. Mga kasamahan yan. At sa may parting lugar na pagtawagin ni Haring Bakal. Di ba? Mga nagpapakita ng galing, hindi tinatabla ng kung ano-anong nakamamatay na sandata. At talagang may mga kakayahan. Yan ba, papayag bang alipinin ng Antikristo? Lalaban yan. Gagamitin niya ng kanilang kakayahan at bersa.
Kagaya ni Commander Bantugan, nasa pakiramdam niya, nasa linis na ng katuwiran. Oo. At yung iba pa dyan, ng mga Bertudes, papayag ba yan? Kahit ako hindi ako papayag. Kung ano man ang nalalaman ko, gagamitin ko yan. Di ba? Wala kailangan magsukatan ng lakas. Ganun lang yun At ang Antikristo, hindi mananaig yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang taglay mo, kapangyarihan ng Diyos, sino yan? Kaya nga, hindi mismo si Satanas ang haharap Gagamit siya ng tao At pag nalupig, yung taong kakasangkapanin niya, tsaka lang siya talaga lalantad ng gusto. Diyan na, pababa ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi niya malulupig ang mga tunay na mananampalataya. At nandito sa ating bansa ang bayan ng Diyos. Yan mga idol. Salamat ng marami at kahit sa maikli sandali nitong ating kwentuhan ay sinamahan niyo ako. Tinatalakay lang naman natin yung mga gantong paksa dahil nga doon sa mga ibang nagtatanong bakit daw sinasabi namin na Antikristo daw yung kumikilala kay Kristong Diyos. Tatanggapin po natin sa hindi, yun ang totoo At ang ating Panginoong Jesucristo mismo may sabi. Sabi nga niya, bakit hindi niyo ako mapag-unawa? O anong karugtong sinabi niya? Dahil kayo ay sa inyong amang Diablo. O di ba? Yun. O paano sa mga susunod na video, subaybayan nyo pa at marami pa tayong tatalakayin. Pero pansamantala, pansamantala muna tayo mag-iwalay dahil pero pa tayong mga importanteng dapat gawin. O ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Pero bago lahat, muli ko kayong binabati ng isang magandang tanghali. O mga idol Hanggang sa muli. Paalam!